Magandang araw! Bago madagdagan ang ating kaalaman sa araw na ito, ako muna ay magpapakilala sa inyo. Ako si Ginoong Joshua V. Peñarupia, ang magbabahagi sa inyo ng topiko tungkol sa feminismo. Kapag sinabi nating feminismo, ano nga ba ito? Ang feminismo sa pagtatalakay sa mga teorya at dulog sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan na isang mahalagang perspektibo na naglalayong tuklasin at bigyan ng diin ang mga karanasan, boses at representasyon ng mga kababaihan sa panitikan. Ang feminismo ay isang mahalagang perspektibo sa pagtalakay sa mga teorya at dulog sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Sa kontekstong ito, nagbibigay ito ng isang lens o lente upang masusing suriin ang representasyon ng mga kababaihan, ang mga gender roles, at ang mga ideolohiyang nakaugnay sa kasarian sa loob ng panitikan. Sa pangkalahatang konsepto ng feminismo, ito ay isang kilusan o teorya na naglalayong isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at pag-unlad ng karapatan at oportunidad para sa mga kababaihan. Sa larangan ng panitikan, ang feminismo ay nagbibigay ng kritikal na pananaw sa kung paano ang mga babae at ang kanilang karanasan ay kinakatawan at kung paano ang mga gender dynamics ay ipinapakita sa mga akda. Sunod nating tatalakayin ang dulog ng feminismo sa pagsusuri ng panitikan. Una narito ay ang dekonstruksyon ng gender roles. Ang feministang pagdulog ay kadalasang nagsasagawa ng deconstructive analysis upang suriin at i-question ang mga traditional na gender roles. Ang dekonstruksyon ng gender roles sa feministang pagdulog ay naglalayong suriin at hamunin ang mga tradisyonal na pananaw ukol sa kasarian. Narito ang ilang halimbawa kung paano ito isinasagawa. Una, pag-alis ng stereotypes. Pagsusuri kung paano ang mga karakter o characters ay kadalasang nilalarawan sa isang stereotypical na paraan at kung paano ito nakaapekto sa persepsyon ng mga mambabasa. Halimbawa, ang mga kababaihan ay madalas na inilalarawan bilang mahina, emosyonal at dependent, samantalang ang mga kalalakihan ay ipinapakita bilang malakas, matapang at rasyonal. Ang pagsusuri ay maaaring tumuon sa kung paano ang mga depiksyon na ito ay nakakahon sa mga individual at naglilimita sa kanilang potensyal na makita ang kanilang sarili sa ibang mga paraan. Sunod ay ang pagbuo ng mas katanggap-tanggap na representasyon. Pagbuo ng mga narrative na nagpapakita ng mga kababaihan sa mas aktibo at empowered na paraan. Halimbawa, pagtampok ng mga babaeng karakter na may posisyon ng kapangyarihan, may sariling boses, at may kakayahang gumawa ng mga independent na desisyon. Paglikha ng mga kwento kung saan ang mga kababaihan ay hindi lamang mga taga-suporta ng mga lalaking karakter, kundi may sarili nilang mga kwento at layunin. Sa pamamagitan ng mga prosesong ito, ang feministang pagdulog ay hindi lamang nagpapakita ng alternatibong representasyon ng kasarian, kundi rin ay nag-aambag sa pagbabago ng kultural na pananaw at pagsira sa mga limitasyong ipinapataw ng traditional na gender roles. Sunod na dulog ay ang pag-aangat ng boses ng kababaihan. Ang feministang dulog ay nagbibigay diin sa pagpapalakas ng tinig ng kababaihan sa panitikan, na kung saan nagre-resulta sa isang mas malawak na representasyon ng kanilang kasarian at pananaw. Narito ang ilang paraan kung paano ito isinasagawa.
pagbibigay pansin sa mga female authors, pagsusuri sa mga gawa ng mga babaeng may akda at paano nila na ipapakita ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Pagsusuri sa mga gawa ng mga babaeng may akda at kung paano nila na ipapahayag ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Halimbawa, pagsusuri ng mga obra, pag-aral sa mga nobela, tula, sanaysay, at iba pang anyo ng sulatin ng mga babaeng may akda upang maunawaan kung paano nila tinatalakay ang mga isyong may kinalaman sa kasarian at lipunan. Sunod ay ang pag-highlight sa kanilang kontribusyon. Pagkilala sa pagbibigay halaga sa mga natatanging kontribusyon ng mga babaeng manunulat sa panitikan at kultura na madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Sunod na paraan ay pagkilala sa mga temang feminista. Ito ay pagtukoy sa mga temang may kinalaman sa feminismo tulad ng gender inequality, reproductive rights at iba pa na madalas na hindi nakikita sa mainstream ng panitikan. Una, gender inequality. Ito ay pag-explore sa mga akdang tumatalakay sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at kung paano ito nakaapekto sa buhay ng kababaihan. Sunod ay ang reproductive rights. Ito ay pag-analisa sa mga kwento at sanaysay na sumasaklaw sa mga isyu ng reproductive health at karapatan at kung paano ito nauugnay sa kalayaan at empowerment ng kababaihan. Sunod ay ang intersectionality, pag-aaral sa mga akdang nagpapakita ng magkakaugnay na epekto ng kasarian, lahi, uri at iba pang aspeto ng pagkakakilanlan sa kasarian ng kababaihan. Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito, ang feministang pagdulog ay hindi lamang nagbibigay diin sa kahalagahan ng boses ng kababaihan sa panitikan, kundi rin ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa kanilang mga karanasan, pakikibaka at tagumpay. At ang panghuling dulog ay ang pag-aaral ng gender dynamics. Ito ay pag-aaral kung paano ang gender dynamics ay umaapekto sa plot, karakterisasyon at tema ng isang akda. Ang pag-aaral ng gender dynamics sa feministang pagdulog ay nakatuon sa pagsusuri kung paano ang kasarian ay nakakapekto sa iba't ibang aspeto. Narito ang ilang paraan kung paano ito isinasagawa. Una, pagsusuri sa relasyon ng mga tauhan. Ito ay pagsusuri o sinusuri kung paano ang relasyon ng mga tauhan ay nagpapakita ng power dynamics at gender roles. Sunod ay ang power dynamics. Ito ay pagsusuri kung paano ang kapangyarihan ay ipinapakita sa mga relasyon ng mga tauhan tulad ng sa pagitan ng mag-asawa, magkakaibigan o magulang at anak. Maaari ring tingnan kung paano ang kapangyarihan ay hindi na ipapasa o natili sa mga lalaki o babae. At sunod ay ang gender roles. Pagtukoy sa mga traditional na gender roles na ipinakita sa akda at kung paano ito nakaapekto sa interaksyon ng mga tauhan. Halimbawa, maaaring suriin kung ang mga babae ay laging nasa posisyon ng pagiging alalay o kung ang mga lalaki ay palaging nasa posisyon ng liderato. Sunod ay ang pag-analisa ng conflict at resolusyon. Ito ay pagsusuri kung paano ang mga gender conflicts ay ipinapakita at kung paano ito nilulutas sa loob ng akda. Halimbawa, gender conflicts. Pagtukoy sa mga sitwasyon kung saan ang mga tauhan ay nakararanas
ng mga problema at alitan na may kinalaman sa kasarian. Maaaring tingnan kung paano ang mga tauhan ay humaharap sa mga isyu ng sexism, gender inequality at diskriminasyon. Sunod ay ang resolusyon. Ito ay pagsusuri kung paano nalulutas ang mga gender conflict sa akda. Maaaring pag-aralan kung paano ang resolusyon ay nagpapakita ng pagbabago sa gender dynamics, tulad ng pagkakaroon ng mapantay na relasyon o pagkilala sa karapatan ng bawat kasarian. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang pag-aaral ng gender dynamics ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kasarian sa pag-unawa sa mga tauhan, plot, at tema ng isang akda. Nagbibigay ito ng mas malalim na pagsusuri sa kung paano ang mga isyu ng kasarian ay nakaapekto sa mga kwento at sa kung paano natin ito nauunawaan. Sunod nating tatalakayin ay ang mga teoryang feminista sa panitikan. Una narito ay ang feministang kritikal na teorya. Ito ay isang theoretical na balangkas na ginagamit upang suriin ang makda mula sa perspektibo ng feminismo. Layunin nitong i-explore o i-critic ang representasyon ng kasarian, ang mga relasyon ng kapangyarihan, at ang epekto ng patriarko sa loob ng panitikan at iba pang mga kultural na produksyon. Tinututok nito ang una, pagkilala sa gender bias. Pagsusuri kung paano ang mga babae ay maaaring maging limitado at stereotypes sa pamamagitan ng panitikan. Halimbawa, paano ang mga female characters ay kadalasang nilalarawan bilang mga karakter na may mahihinang papel kumpara sa mga lalaki. Sunod ay ang pagkilala ng representasyon. Pagsusuri sa paraan ng pagkapresenta ng kababaihan at ang kanilang papel sa akda. Halimbawa, maaaring tanungin kung paano kinakatawan ang mga babae sa mga akda at kung ito ba ay nagpapalakas ng stereotypes o naglalaman ng tunay na pag-unawa sa kanilang mga karanasan. Sunod ay ang post-colonial feminismo. Ito ay isang theoretical na balangkas na naglalayong suriin ang mga akdang pampanitikan mula sa post-colonial na perspektibo at tinitingnan ang intersection ng gender at kolonyalismo. Sa halip na tingnan ang mga isyu ng kasarian at kolonyalismo ng hiwalay, ang post-colonial ng feminismo ay nagbibigay diin sa kanilang pagkakaugnay at kung paano ito nagpapalakas ng sistema ng opresyon sa mga dating kolonyal sa bansa. Narito ang ilang pangunahing aspeto ng post-colonial ng feminismo. Una, pag-aaral ng epekto ng kolonisasyon sa kababaihan. Dito ay makikita kung paano ang mga karanasan ng kababaihan sa ilalim ng kolonisasyon ay naiiba sa mga kalalakihan at kung paano ang panitikan ay maaaring magbigay diin sa mga partikular na karanasang ito. At sunod ay ang pagkilala sa boses ng marginalisadong kababaihan. Ito ay pagbibigay diin sa tinig ng mga kababaihan mula sa mga kolonisadong lipunan na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin sa mainstream ng panitikan. Sunod at panghuling teorya ay ang radical na feminismo. Ito ay isang teoryang feministiko o feminismo na nakatuon sa pagsusuri at pag-aalis ng mga pangunahing estruktura ng lipunan na nag-uudyok ng patriarchal na dominance. Sa halip na tumuon lamang sa mga issue ng gender inequality o diskriminasyon, ang radikal na feminismo ay nagsusuri ng mga malalim na ugat ng patriarchal na kapangyarihan
at kung paano ito naka-embed sa lahat ng aspeto ng lipunan. Narito ang ilang pangunahing aspeto ng radikal na feminismo. Una narito ay ang paghanap ng patriarkal na struktura. Dito ay makikita ang pagsusuri kung paano ang mga akda ay nagpapakita o nagsusustento sa patriarkal na ideolohiya. Sunod ay ang pagbibigay daan sa alternatibong narratives. Ito ay pagbigay ng pansin sa mga akdang nagbibigay ng alternatibong pananaw sa gender dynamics. Titingnan naman natin sa pagkakataong ito ang paglalapat ng feminismo sa modernong panitikan. Ang paglalapat ng feminismo sa modernong panitikan ay nagbibigay diin sa mas malalim at komprehensibong pagsusuri ng mga akda na isinasaalang-alang ang patuloy na pagbabago ng mga pananaw sa gender, pagkakakilanlan at kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang feminismo ay patuloy na nag-e-evolve o lumalawak upang isama ang iba't ibang aspeto sa pagkakakilanlan tulad ng race, class, at sexuality. Ang mga modernong feminist na kritiko ay nag-i-introduce ng mga bagong perspektibo at approaches upang mas malalim na maunawaan ang mga akdang pampanitikan sa kontekstong ito. Sa pangkalahatan, ang feminismo ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pagbuo at pagtanggap ng mga representasyon sa panitikan at nagtataguyod ng mas makatarungan at inklusibong pananaw sa mga karanasan ng kababaihan. Narito ang aking mga sanggunian. At dyan na po nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat.